Itong nakikita nyo sa litratong ito ay almost gumastos ng 6 million pesos para lang magmukha siyang Barbie doll. At kitang-kita nyo naman yung resulta. Hindi na siya makilala tulad ng original na mukha niya. Yun talagang siya dahil sa kanyang pagpaparitoke. Ganyan ang tao na hindi marunong makontento. Ganyan ang tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos sa kung ano ang nilikha sa Kanya, kung ano ang binigay sa Kanya ng Diyos, na hindi pa sapat ito para sa Kanya para siya ay magparitoke at gawin pang parang Barbie doll ang kanyang itsura. Kaya't hindi talaga nagkakamali ang Biblia sa mga ganitong klaseng tao na hindi marunong makontento sa kung ano ang meron sa kanila. Hell and destruction are never full. So the eyes of men are never satisfied. Ganito talaga ang pag-iisip ng mga taong wala sa Panginoong Jesucristo. Biruin yung napakalaking halaga niyan para lang gamitin sa pagpaparitoke, para lang i-modify yung sarili, para lang baguhin na magmukha kang Barbie doll. Kaya nilang gumastos ng limpak-limpak na halaga para lang magkaroon ng satisfaction sa kanilang sarili. Pero saan ka? Ang katotohanan niyan ay hindi pa yan natatapos dyan. Dahil sinasabi ng Biblia, ang mga taong ganyan ay never yan masasatisfy. Hindi yan makukontento sa kung anong meron sila. Biruin nyo, hindi lang yan yung taong yan na gumagastos ng ganyan. Napakarami pang tao na mababalitaan nyo at nakikita nyo pa sa social media na kaya nilang gumastos na masigit pa dyan. Mas malaking halaga pa yung kaya nilang ubusin at gastusin para lang sa kanilang sariling personal na interes, sa kanilang pang-personal na satisfaction, pero saan ka, hindi naman talaga sila nasasatisfy. Ganyan ang tao pag wala sa Panginoong Jesucristo. Pero ito ang tatandaan nyo, kahit pa mga mananampalataya na nagkakaroon pa ng ganyan. Yung tipong hindi na kokontento sa bagay na meron sila. Naghahangad pa ng mas malalaking bagay. Nagkakaroon pa ng inggit sa mga kapatiran. Nagkakaroon pa ng hindi magandang puso dahil lang meron nasasakyan yung kapatiran niya at siya ay wala, ay nagkakaroon pa ng hindi maayos na puso. Dahil saan? Bakit? Dahil walang kontento. Dahil yan ay ang bunga ng isang taong hindi marunong makontento sa kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya, sa kung anong biyaya ang meron na binibigay ang Diyos sa kanya, na hindi pa ito sapat para sa kanya. Kaya nagkakaroon pa ng maruming puso, maruming isipin, lalo pa kahit na mananampalataya na. Yes, ang mensaheng ito ay hindi lamang sa mga unbeliever na gumagawa ng mga ganyang klaseng gawain para lang pagandahin, paayusin ang kanilang itsura at gumastos ng napakalalaking halaga. Ganon din po sa mga mananampalataya. May mga ganyang klaseng mananampalataya na hindi pa rin mapigilan ng pita ng laman at gagawin pa rin yung mga ganyang bagay kahit na alam naman nila na hindi ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Kaya't sa buhay Kristiyano, ito ang dapat nating matutunan, na dapat nating ginagawa at isinasagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Tatandaan natin sa mundong ito, kung hindi ka matututo sa salita ng Diyos, ay hindi ka talaga magkakaroon ng contentment sa buhay mo. Palagi ka na lang maghahangad, palagi ka na lang magkakaroon ng inggit sa mga taong meron sila na wala ka. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng totoong peace at magkaroon ng totoong joy sa iyong buhay, ay ito ang dapat mong ginagawa. Sinabi ng Biblia na kahit na sa anong state o kahit na anong kalagayan pa naroroon ikaw man ay nasa sadlak na sa kahirapan, ikaw man ay nakakaroon ng pagkakaalwan sa buhay, o kung ano pa man sitwasyon ang naroon ka sa buhay mong ito, dapat mong matutunan na dapat kang makontento sa lahat ng mga bagay na meron ka. Kung ano ang binigay sa'yo ng Diyos, magpasalamat ka, i-appreciate mo. Yan ang dapat matutunan ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yung matuto kang mag-appreciate sa kahit na anong bagay na meron ka. Kung ano ang ibinibigay sa'yo ng Diyos, magpasalamat ka. Dahil sinasabi nga ng Biblia, ikaw ay mayroon lang makain at maisuot, ay sapat na yan para ikaw ay mabuhay. Kaya lang sa mundo nating ito, napakaraming pwedeng bilhin, napakaraming hinahain ng dyablo, napakaraming inahain sa atin ni Satanas para lang mapukaw yung atensyon natin sa mga bagay na material, sa bagay ng mundong ito. Kaya't kung hindi ka magpapakalago sa salita ng Diyos, ay malamang ay pwedeng mangyari sa iyo ang mga bagay na ito. Na tipong kahit na nagsisimba ka, nananampalataya ka,
pero wala kang kapayapaan sa iyong puso dahil hindi ka marunong makontento sa kung ano ang binibigay na pagpapala ng Diyos sa iyo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yan dapat ang pinanghahawakan natin na tayo na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay hindi na tayo mangangailangan pa. Dahil lahat ng kailangan natin ay kayang punan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit wala kang ibang dapat gawin kundi magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo at matuto kang makontento at matuto kang mag-appreciate sa lahat ng binibigay ng Diyos na pagpapala sa iyo sa araw-araw. Yan lang buhay mo ngayon, yan lang hininga mo ngayon. Dapat mo ipagpasalamat yan dahil ang blessing hindi naman laging sa pera yan. Yan ay maraming klase. Na ikaw ay may kalakasan pa ngayon, hindi ka nagkakasakit, hindi ka na-hospital. Meron ka pang lakas para magpatuloy, magtrabaho, kumita ng pera. Ang daming pagpapala ng Diyos kung iisa-isahin mo lang yan. Matututo kang mag-appreciate sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo sa araw-araw. Nawa, naging malinaw ang mensaheng ito at naging pagpapala rin sa inyo. Maraming salamat po and God bless you all.